I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, shout out po sa inyo. Filipinos and OFW, hello. Ayan, mayroon po tayong bagong survey ngayon ng Tangery, last 27, ngayon lang natin i-update. Ito naman guys yung top performing branch of government. Di ba? Tingnan natin. So maganda ito, no? Dahil itong nakaraan, may si Okta naman ang nag-survey sa trust rating ng mga official, Kasama na po si Pangulong Marcos Jr. We all know naman ang Pangulo ay napakataas, 60%. Si Sara naman ay bumaba, no? So, the best talaga. Kaya kumpara mo kay False Asia, false na false. 'Di ba? 'di ba? 25%. Grabe ang tindi. Ang baba, Tapos wala naman nagawa si Sara, tumaas pa. So, dahil dito, guys, basahin po natin ng buo para kompleto, detalyado. Sabi dito, the collective effort of the members of the House of Representatives led by Speaker Martin Romualdez to continually uphold the welfare of the Filipino people and improves their quality of life has paid off, revealed by the recent Tangery survey. Di ba guys? According to the survey conducted on April 21, 22, 2025, the bigger chamber is the highest performing branch of the Philippines government, having received the highest satisfaction ratings of 55.5%. The House co-equal body under the legislative branch. The Senate, on the other hand, received a 44.74% satisfaction rating. Meanwhile, sabi po dito guys, the Office of the Vice President, which is ang OVP, has the lowest satisfaction rating agoy of the 43.50% under the executive branch agoy. Di ba? Tingnan natin. Wow, social. Ayan na, top performing branch of government. Ayan, siyempre guys, nangunguna po ang House of Representatives under the leadership of our Speaker Martin. 55.50, no? So, alam niyo to si Speaker. Napakatahimik lang to guys, no? Puro ngiti lang ito. At walang kaarte-arte din, no? Saka kahit binabatikos ito, wala pa rin, no? Hindi niya pinapansin, ngiti lang. Simple lang din ito magsalita, pero malaman din. Parang si Pangulong Marcos Jr., hindi pala away. Ay nako, kung like for example, if ito itatakbo sa pagkapangulo, no choice baga, maglaban sila ni Sara Duterte. Nako, speaker na lang po ako. Kasi mas bihasa ito at magaling ito magsalita din sa harapan ng madlang people. Magaling talaga siya at maganda kanyang pamumuno sa totoo lang. Walang sinasanto rin ng ito guys. Nandiyan ang Quadcom, nandiyan yung Young Guns, grabe. Pero dahil dito sa Quadcom, malaki po ang naitutulong yan doon sa mga, yung mga sa investigation nila tungkol sa war on drugs. Kaya lalong nadidiin si Digong. Kaya believe ka talaga sa House of Representatives. Okay? At well, obvious naman na dapat lang mataas talaga ang rate ng guys, yung top ang performance ng House of Representatives 55.50 kasi naman ang dami po nilang kumbaga big achievement, marami silang nagawa actually. Hindi nga natin ina-upload yan hindi kaya, so nandyan po yung House Committee, nabunyag yung confidential fund ni Sara Duterte, nabunyag talaga yun. Kaya galit na galit ang mga DDS kay Speaker. Sinisiraan nila ng siniraan kasi tinanggalan po ng budget yan si Sara. Doon po nag-umpisa yan, Kadahilan mga kababayan kung bakit galit na galit si Sara, Kasi nabunyag ng House of Representatives
ang mga anomalya na ginawa niya tungkol dito sa pag-spend ng pondo ng bayan. Kaya yan, tumaas talaga 55.50. So plus yung mga investigasyon nila sa Quadcom. Marami guys, no? So maraming natuklasan yan tungkol sa mga Duterte. Ayun, tuloy. Kaya ngayon, nakulong si Digong sa The Hague. Ganyan talaga eh. Malakas ang ebidensya laban kay Digong talaga. Lalo nung sa Quadcom nga. Si Comelec naman, 51.45%. Ito, binabatikos din ng Comelec. Mandaraya daw sila sa eleksyon. Biro mo, hindi pa nga nangyayari. Kumbaga, hindi pa nag-umpisa ang eleksyon. Hindi pa eleksyon. Sinabi naman daya, grabe. Huwag yung ikumpara kasi sa ibang administration. Ang Marcos administration, kakaiba. Walang daya-daya dyan. Fair lahat po yan, mga kababayan. 51.45%. At masipag naman talaga rin ang Comelec. Okay? At marami ito guys na pinasuspindi ng mga kumbaga tinanggal na yung mga running for, yung mga tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Oo, totoo yan. Siyempre guys, ay pumapakatlo ang Office of the President and the Cabinet, 49.41%. You see, mga beswa, taas pa rin ang Office of the President, which is ang OP, no? 49.49, ayan, good service ang ginagawa nila. Masipag mga yan, kasi masipag yung Pangulo ng Pilipinas. Nakakahiya naman pag hindi ka nagsipag, tapos yung Pangulo mo masipag, agay. Tapos sumunod po ang Supreme Court, ayan, 45.46. Okay? So far so good. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., marami pong nagbago. Fair ang batas sa bawat isa. Walang sinisino-sino. Kilala ka man or hindi ka kilala, maliit ka man or malaki, mayaman ka man or ordinary, walang problema. Pinapapatupad talaga ang batas. And of course, siyempre, isa na po si De Lima dahil talagang na-acquit siya sa mga kaso niya na alam po natin gawa-gawa lang. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., ayun, nabuksan ang kanyang kaso. Sabi ko nga, what if mga Duterte ang nakaupo sa Malacanang after Duterte, kawawa si De Lima, for life siya doon. Kasi gusto niyang i-apila ang kanyang kaso, hindi pwede. Bakit? Siyempre haharangan haharangin ng mga Duterte yan. Gusto nilang magbayad talaga siya ng kasalanan niya sa loob ng kulungan, si De Lima. 'Di ba? Pero na found out natin, wala pala, gawa-gawa lang 'yun. You see, ganun sila guys. Kumbaga sa iba nila binibintang pero gawain nila. Well, anyway, siyempre ang Senate of the President, sa Senado, ayan, si Senate, ang ating Senate President Chis Escudero, siya po ang leader dyan sa Senado, 44.74. Agay. So, dahil dito mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Last but not the least, agay. Grabe. Diba? Office of the Vice President, 43.50. Ang galing ng Office of the Vice President, guys, sa totoo lang. Kaso lang, ang hindi magaling yung leader. 'Di ba? Bakit? Patong-patong yung issue niya . Patong-patong. Grabe. Tapos, yung leader pa ng OBP, palamura. Puro paninira, panlalait. Walang plataforma. 'Di ba? Kundi plata lang. Plata na naging lata, walang forma. Agay. Bakit? Paano? Bawat rally niya, bawat salita niya, ang plataforma niya si PBBM. Ang pamahalaan. Binanatan niya mga congressman, inaway mga congressman. Mas matindi si Speaker. Inaway niya si Pangulong Marcos Jr., lahat. Inaway niya kung ano mga salita na lumalabas sa bunganga niya. Kaya ang performance ng OBP, ayan, 43.50. Kulilat sa lahat. Kasi hindi magaling ang namuno.
O yun o, source, Tanjiri. February 27, 2025. Kaya yan ang resulta. Kasi palaaway yung mismong leader. No, di ba? Nagpapakalat ng fake news. Kinukontra yung magagandang programa ng pamahalaan tulad ng 20 kilo. Kinakain niya yung sinabi niya noon. O, pangako ng 20, hindi naman tinupad. Sabi niya noon. Ha? O, ngayon at tinupad. Pagkain daw ng aso. Yan ang platforma niya, mga kababayan. So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Well, anyway, congratulations sa lahat. Siyempre, top ratings siya na top performing branch of the government, mga bes. And congratulations sa lahat, of course, guys. See you again on my next upload video. Bye, 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 and babus. God bless, Philippines.